ng mga problema na wala namang inatatapusang solusyon. Nasa ganon akong senaryo ng saktong pagkurap ko ay siya namang paglitaw ng isang itim na imahe sa aking likuran. Hindi ko lubos maaninag ang kanyang mukha sapagkat mas hawig pa siya ng anino kesa sa tao. Pero kung susumahin, kasing katawan siya ng tao. At hugis ng mukha ng tao ang kanyang mukha. Otomatiko akong natuod sa aking kinakatayuan kasabay ang pagtindig ng mga balahibo ko sa katawan, papadudot. Hindi ko magawang tumakbo o sumigaw dahil pakiwari ko ay naparalisa ang katawan ko. Nanlalaki lamang ang mga mata ko na nakatitig sa kanya hanggang sa maalarma ako. Dahil pakiwari ko ay papalapit siya ng papalapit sa akin. Doon ako nag-hysterical at nagsisigaw tapos ay bigla na lamang akong nakaramdam ng pagtapik sa aking balikat ng paulit-ulit. "Sir, gumising po kayo." Anang boses na nabosesan kong isa sa mga roving security guard namin na si Kuya Rodel. Hindi kami close ni Kuya Rodel. Hindi nga kami nito nagkikita kasi panggabi siya at ako naman ay umuwi sakto pagpatak ng alas 5 ng hapon. Madalas akong on time sa uwian dahil nagagawa ko naman ng maayos ang aking trabaho. Hindi rin naman ako nahuhuling pumasok sa umaga kaya naman walang kaso sa akin na maging tampulan ng tukso ng mga katrabaho kong OTS live. Ika nga. Pero dahil naghahabol ako nang dagdag kita sa aking sweldo ay naisip kong magbabad sa pag-overtime. Gulat na gulat nga ang mga kasamahan ko kasi noon lang nila akong nakitang nag-overtime sa tanang pagtatrabaho ko sa naturang kumpanya na pinapasukan namin. Totoo naman kasi at kahit ako ang nasa posisyon nila ay labis ding magtataka. Pero binaliwala ko ang pagtataka nilang yon. At hinayaan ko na lamang silang mag-isip ng mga bagay na gusto nilang isipin. Besides, ay hindi ko naman kontrolado at hawak ang mga pag-iisip nila. Kaya wala na akong pakialam doon. Basta ang nasa isipan ko ay magtrabaho ng magtrabaho upang mabayaran ang mga utang ko. Nanalaginip po yata kayo, sir. Sabi ni Kuya Rodel, kaya naman nakaramdam ako ng hiya. Kung panaginip lang pala ang lahat, ibig sabihin ay nakatulog na ako rito sa mesa ko sa opisina. Dahil sa sobrang pagod. Sorry po, hindi ko napansin na nakatulog na pala ako. Mukhang napalalim pa. Para makapanaginip ako ng nakakatakot. Pinilit kong matawa sa sinabi kong yon. Kasi totoo naman. Baka dala ng sobrang puyat at sa pahinga na rin ang panaginip kong yon na nakakatakot. Hindi naman po sa nakikialam ako pero pansin ko lang na parang napapadalas yung pag-overtime ninyo. Tapos mukha pa kayong laging pagod. Kumakain pa po ba kayo at natutulog? Hindi ko lang mapigilang mag-alala para sa kalusugan ninyo kasi minsan ko na rin nakita sa anak ko yan eh. Nagkatrabaho rin kasi siya sa opisina. At palagi nag-overtime. Walang kaso sa akin ang pagpansin ni Kuya Rodel sa nangingitim kong eye bags. At mukhang pagod na itsura ko. Twitter, ikaw ay makulit ha. Nagpasintabi naman siya at nakaramdam ako ng sincero siya sa tanong niya sa akin. O doon ay para bang may kung anong pakiramdam. Twitter, magkalito. Ang kumurot sa aking puso nung banggitin niya ang kanyang anak. Nilarawan ni Kuya Rodel na parang ako yung anak niyang yon, papadudot. Pero ang pinakagusto ko sa mga sinabi niya ay ang lakas ng fighting spirit ng anak niya na balang araw ay matutupad nito ang mga pangarap niya sa buhay. Sa kanyang sarili at sa pamilya nila. Hindi kasi sila mayaman. Sakto lang ang kinikita ni Kuya Rodel sa